Xarit. And still, we've been talking about how this entire game is a game of 5 people. Hindi lang kailangan manalo ka sa lane, kailangan mag-contribute ka sa team as a whole. The question is, will it also be an easy route para sa Fnatic Onyx Philippines to extend their win streak to 9 straight series? But as of the moment, this is going to be Fnatic Onyx Philippines banning the Bane. Imagine mo, no, yung mga signature picks ng Blacklist International ngayon ay nilista na agad ng kupunan ng Fnatic Onyx, taking away the Nolan and the Bane. May Hayabusa pa naman na pinanghahawakan dito si MP the King at pati na rin Julian. Pero mukhang mabubuksan ang karamihan ng mga assassin na inaabangan natin dito, no, katulad na lamang ng Ling, Hayabusa at pati na rin ng Julian. Oo, tapos open din yung Phoveus and Roger. So, ang dami pang possibility for both of these teams. And then Edith still open. Binan ng FNOP. So yun, either Roger or yes, Roger ang pipiliin. One of the safer picks of this current beta, taking the Roger. The Zask is still open kung gusto itong kunin ng Blacklist International. Pero mukhang yung Hylos pala na iwanang bukas para sa seryeng ito at isa ito sa mga pinakakinakatakutan talaga na XP laners na pwede rin namang i-flex sa roam. Yeah, parang the first time we saw this Hylos was in the Rome by the Chak Mamba. Yun na yun Ang OA na magkakano. Pero siya talaga yun eh. Siya na yun eh. Even Dagatot. So, right now, nire-replicate na ng ibang team eh, yung mga pick na ginagawa ni Chak Nu. So, definitely alam natin na effective yun. But the Ruby is still open. So, pababalik natin dito sa draft. And we've been mentioning this, Julian, na sinasabi natin, mabilis talaga mag-jungle in terms of speed. Julian and Hylos, I think a very powerful combo sa simula pa lang dahil nga may guaranteed stun ang isang Hylos. No? Kung bibigyan niya ng Julian with the upgraded first skill o yung upgraded scythe, ay kaya niyang mang-burst by level 3. Napakabilis yan. Yung umiikot-ikot na wolf, yung nangangagat, nangangalmot. And kayo, no, kailangan makahanap ng way ng Fnatic Onyx Philippines to be able to burst down this Hylos. A carry is a possibility, but then I'd say na madedefeat nun yung purpose ng first picking the Roger, so they can opt not to choose that carry, carry in this first phase of the draft. Kasi pwede pa rin naman silang gumamit ng other heroes, but then this Ruby is probably going to the hands of the gold standard. Pero sa totoo lang, hindi pa rin tayo Hindi pa sure. din tayo sure, pero Dahil usually lang. usually lang talaga napupunta ang Ruby sa kamay ng gold standard. Pero pwede rin naman ilagay sa kamay ni Spider-Miles kung gustuin o sa kamay ni Kirk na mahilig din naman maglaro ng mga hero na mahilig mag-displace katulad na lamang ni Ruby at pati na rin ni Arlo. Saka kanina nakita rin natin dun sa first series na si Escalera yung humawak ng Ruby. Yep. So there's a lot of possibilities that this could go also with the Roger as well. The Zask is available pero curiously so, Eson and Blacklist International gets to pick up itong Tigreal. So I feel like yung Tig and yung Hylos ang magiging problema dito na kailangan i-burst down. And I feel like with the first 3 picks of Fnatic Onyx Philippines, they're gonna have some work to do here. At yung Fnatic, no, meron na silang pwedeng gawing gold lane. But for the side of Blacklist International, they are not yet secured sa kanilang gold lane pick. Kung may chance na puruhan ito ng Fnatic Onyx sa ating second banning phase. Tingin ko din eh, pwedeng i-ban out nila yung Carry and Lunox talking about Blacklist International para lang ma-secure na walang mag-burst down dun sa existing Hylos pick natin. But then still, same with the Mathilda ban, respecting Spider-Miles na kanina pa natin nakikita even in the first game before this, binan out nila to, second phase ng draft, yun yung first ban nila. And the Spider-Miles specials din naman kasi ang mga Matilda. Pero yung Minotaur na nakita natin kanina, effective din naman. And ito, I just have to say, this is actually one of the best stats to have kapag jungler ka. Kasi hindi ka pwedeng namamatay ng paulit-ulit. Yeah, honestly, King Kong being number 1 kinda is like no question as of this moment given that Fnatic Onyx Philippines also is number 1. You'd love to see is that they're supporting him all throughout sa kanyang mga laro. And I feel like this is also an opportunity for them to be able to do that. Pero Laro nag-ML sa MPL Arena. May laro, may RG. Akala ko game na kami. O sige, good luck, boss. Game na yung Good luck, boss. Pakwento na lang mamaya. Good luck. Pakwento na Sana lang. may kwento mamaya. Kwentuhan nyo kami sa mangyayari mamaya. Alright. I feel like going back to this game, habang nag-RG sila dalawa. Bago yun. I mean, as of this moment, you guys are mentioning Spider-Miles na gumamit ng Minotaur. Ibaba na yan ngayon. Nina Eson, nina Coach Eson, and Blacklist International. So he's gonna be forced to use something different. And speaking of something different, ang history na nilaro noon ni Spider-Miles ay Arlot. Sinubukan niya mag-Arlot last season. Though hindi naging gaano ka-effective iyon, ay nagkaroon din naman ata ng oras na si Spider-Miles na mag-pick up ng mga ibang hero before debuting in week number 5. But with the Aurora locked in, wala pa rin talagang gold lane pick dito ang Blacklist International. Oh, parang gusto nilang i-counter out yung possible gold lane pick na gagamitin dito ng FNOP. But then we're looking at probably an XP pick,
a Grok or a Cho if gusto ni Kirk na ipagpatuloy yung ginagawa niya na siya yung nagsiset up ng place for his team. Meanwhile, for Spider-Miles, I've been open pa rin waiting for naman too long. yung ito na nga, yung carry na binabanggit ko kanina nung first phase ng draft kasi ito yung makakapag-shred doon sa existing Hylos as well as the Tigreal. But then, mukhang Carmilla ang pipiliin dito ni Spider-Miles. Minsan na lang natin makita tong Carmilla, no? Especially in the roam. May naging time na naging meta sa loob ng jungle ang Carmilla. Pero ngayon ay nagbabalik dito sa MPL with the roam at classic na matchup ang ating matutunghayan sa gold lane ngayon with the Claude versus Carry matchup. Mukhang back to basics tayo ngayon. You can remove Spider-Miles from the support, but you can never remove the support from In Spider-Miles, totoo. At this point, I feel like he really has that in him. Oo, kaya nga kung titignan natin, no, yung lineup ng parehas nating kupunan, I would say na for the side of FNOP most specifically, yung lineup nila yung mas geared towards having team fight oriented yung lineup nila because of the Carmilla ultimate, yung layering ng possible skills na meron sila. Kaya yun yung kailangang maging cautious of ng Blacklist International. Carmilla being reintroduced by the Super Family kontra sa double tanks ng Blacklist International. Casters, pasok. Game number 2 and the match point currently for Fnatic Onyx Philippines. Welcome to Meron pa Mobile sila Legends. ipapakala sa atin na Carmilla pick na para sa akin ay gusto ko sigurong pag-usapan dito sa simula kasi merong mga Ayaw mo mamaya. ang galing. Hindi, Oh, di, pero, jokes aside. oh, hindi, ang ano ko dyan, parang merong mga iilang-ilang nagsasabi, di ba? Na, ikaw ba, tingin mo dito na mayroon tayong nakikitang glimpses of former Blacklist playstyle sa current talaga ng Blacklist playstyle. Especially recently, na parang meron silang pansarili nilang version ng pagsasama-sama approach talaga. To which I think ay magandang Parang pang-testing, pattern, no? Parang pattern na, or patented rather, for Blacklist. So, probably kaya rin nga kinuha dito yung may ultimate na hero na Curse of Blood. Oo. Dahil naman natin yung splash damage pagdating doon sa mga poke. So, parang sinasabi din dito for Blacklist na hindi kayo pwede magsama-sama this time around, which was the strength of the lineup kanina on game number 1. Nakita natin yan. So, ito na naman yung kung ano-anong nangyayari sa ating gold lane at mukhang mabibigyan na si OHEB First Blood para dito sa Fnatic Onyx Philippines. Napakabilis na pag-ikot at salubong kay OHEB na parang kanina pa naman nangyayari sa kanila ni Kelra, yung nagkakapalitan sila, nagkakabatuhan sila, nag-iisa lang sila sa lane. Pero surprisingly, iba ang takbo ngayon ng rotation ng Fnatic Onyx. Sabi nila, hindi muna tayo masyadong pepwersa sa XP lane. Sabi, ay, bulatin natin itong si OHEB. Oo nga, no? Good observation. Kasi oo nga kanina, para may point pa na si Lord Jem ay umabot ng 3 deaths. Kaya nagkaroon ng free farm for OHEB. So binabago naman ngayon ng side ng Fnatic Onyx Philippines. So far sila nabang dito para sa ating game. At nag-spawn na nga yung ating turtle. Sino bang unang makakakuha niya na para sa ating laban? So tinatry na i-zone out dito si King Kong. Pero napagandang close doon para kay Super Prince. And papasok na nga dito guys ang mga players. And MP the King ang makakasecure ng turtle. Naku, nag-flicker out doon si Perks pero ginuso pa sanang habulin ng Fnatic Onyx Philippines. Mabuti na lamang at maganda ang latag nung glorious pathway dito ni Lord JM. Literal na parang harang na hindi na kayo pwedeng makalagpas dito sa puntong ito. And props doon din sa naging high loss na natagalan niya. Pero still, at the end of the day, ay ang Blacklist International ang makakakuha ng ating turtle objective. Medyo similar kahit papano sa mga nakikita nating takbo, especially nung previous game. Pero ito nga talaga yung siguro nag-iba. Baka rin kasi, hindi naman best target na igank ang isang high loss sa ganitong klase ng sitwasyon. Ayaw nga. At medyo hindi kayo makaka-secure talaga o makaka-convert lalo pagka high loss yung nasa XP lane. Oh, at saka ito mapapansin natin for the Hylos, ang kanyang spell is, di ba normally nakikita na natin is Revital. Ngayon naman Vengeance, so parang siya yung kukuha lahat ng damage later on of Fnatic Onyx Philippines. Probably ay pang-counter set or follow-up set na lang yung implosion ni Perks. So nakapag-flicker out si Haji dito para sa ating game at yung pacing ng laban natin parang very different from game number 1 kasi players are taking their time. Kapag may pwedeng makapoke, why not? Ayan na yung poke na sinasabi natin. Ramdam mo yung ramdam mo yung build up. Ganun. Sa mga Papuntang climax. kanina kasi nung nag-end yung game Ay, number 1, oo. parang climax agad. Wala nang build up kasi ginulat na lang tayo bigla. Pero tingnan natin kung ano naman ang mananatili at magbabago sa kwentong ito ng ating laro. Dahil so far naman ay maganda-ganda ang palitan and may kaunting kalamangan pa lang ang Fnatic Onyx Philippines. Kasi parang kung baga sa XP lane medyo ano lang tayo, di ba parang stagnant lang talaga yung mga pwede nating asahan sa kanila. And for the gold lane, doon pa lang naman nangyayari yung action. Dito sa turtle, ano naman kaya ang susunod? Kasi mukhang maganda-ganda at maaga-aga ang pagkakapwesto ng ilan sa ating mga players. Probably for Blacklist International, mas mataas yung chance makuha nila yan. Not unless si Deadline ng Fnatic Onyx Philippines kasi prior this ay nag-retribution kay Miss King Kong so nakakuha down pa rin. By the way, sinazone out dito si Lord JM. At kanino nga ba naman pupunta kay Kirk? Nakakalungit dito ni Kirk at parang nakakabuli pa ang mga players ng Blacklist. Merong alam doon paggamit ng Bridge Treasure, tatlo, dalawa ang mahuhuli nila. At merong IMU ng Bridge Treasure, mapatay na nga dito si Perks. At mukha itutuloy
kay King Kong. Sunod-sunod ang mga nahanap doon ng Fnatic Onyx dito naman sa baba. Parang gumagawa rin at may labang nagaganap na naman sa dalawa o pagitan ng dalawang marksman natin. Pero napakaganda nung nakita nating pagiging pursigido na naman ng Fnatic Onyx kanina. And yung pagkakahabol nila, knowing na yun yung isa sa mga strengths talaga ng Fnatic Onyx. Yung pwede mo lang habulin, i-dish out yung necessary damage, and bahala na si King Kong na tapusin yung trabaho para dito sa kanilang kupunan. So, lalo and further lang na-establish yung lead, even though nag-attempt ang Blacklist International na naman doon, nakuha yung second turtle. Ngayon sa Fnatic Onyx siya napunta at napantayan pa nga yata. Pero dito, teka lang, okay, kamuntikan. Oo, parang nakabang lang din si Spider-Man kung sino ang kanyang gustong mapuntahan. Anytime, ginamit yung flicker para magkaroon ng frigid glacier. Parang nagkaroon ng camera flash dun sa may mapa natin kanina. Dalawang magkasunod yun Oo, nagkapalitan na doon. So, hindi din mapilit dito ang ating mga players para set up ng play against each other. Ang sakit na rin yung mga bala dito na binabato ni King Kong onto Lord JM. So, isa yun sa mga kailangan nilang antabayanan, especially later on. Kasi kapag dumating sa punto na si King Kong pa yung sobrang tapang na pwede na lang humarap at magbato, mag-poke muna. Imbis na yung mga kakampi niya yung mag-poke para sa kanya. So, mas malaking threat yun. Nakakaharapin ng Blacklist International later on. And parang napapadalas din yung times na parang napapa-force out yung battle spells, especially nila Haji. Hindi siya yung Okay. tipong gustong ilapag at that moment nila Haji yung spells na yun. Parang napipilitan talaga sila And speaking of this time around naman ay gagamitin nila yung flicker para makapag-set up ng play laban kay King Kong. At yun na nga successfully, mapatay dito ni MP The King doon sa may ibaba at parang ide-diretso pa nga yung tore at successfully masisira na nga. Gusto ko yung parang narinig nila no? Tapos sabi nila, hindi, kami naman na mag-e-engage this time. Pero nung inaakala natin ay mabilis ang punta sa turtle, sabi na Fnatic Onyx ay hindi, kinuha na namin yun. Sinimulan na ni Kelra, hindi na hinayaan na makuha pa ng Blacklist International. Oo nga, so maganda nangyayari dito para sa ating dalaw teams. Now for Fnatic Onyx Philippines, parang medyo restricted naman sila, no? Kung paano sila gagawa ng play so far. Pero ang pinakamapansin natin is that for Blacklist, nakasira na sila ng tore dito sa may taas at baba. Ganon din naman. Para sa Fnatic Onyx Philippines, parang gitna tore naman ang gustong kuhanin. At nakabang mga players dito ng Blacklist para depensahan yan at successfully may clear nga nila yung minion wave. Uy, pero teka lang, Super Prince, mukhang gustong habulin dito. Pero teka lang, nagkaroon ng magkabila ang extended Glorious Pathway. Parang ang tawag dyan, intersection. Intersection, pero napugot dun sa bandang... ang galing, anong tawag na? Extended highway. Oo. Oh, yung isa papuntang NLEX, yung isa T-Plex. Saktong-sakto yung pagkakakuha doon ni Super Prince. Pero eto na, ilalaban na naman yata ng Fnatic Onyx. Ang mga nahuli, Ay, there's a isa blood. lang ang nalapagan. So, makaka-out na rin, hindi pa pala tapos ang laban. Ito na yung implosion na inaantay. Ginamit na rin yung Frigid Glacier. Pero alam din ng mga players ng Blacklist na hindi rin advisable na ipilit dahil kumpleto mga players doon ng Fnatic Onyx Philippines at ng tore na naman. Babalik ang ating mga players. Gusto na talaga nilang puhain. Dito Ayun na pinanggigitilan naman. natin yung muna naman yung intersection natin. Tapos focus lang sa Tore sina King Kong and other friends. At hindi na talaga nila ilalaban. Tore lang ang kanilang gusto kanina. So parang mapapalit ngayon yung mapa for MP The King. Parang si MP The King pa, tama, yung pinaka-maapektuhan ng pagkakasira ng middle lane. So we'll see guys kung kakabig din ba dito yung Blacklist na makasira din ng Tore against Fnatic Onyx Philippines. Pero 5 seconds, merong Lord. Kasi yung mga most... yung mga most accessible naman ng mga Tore, di ba? Parang nakuha naman na ng Blacklist International dito yung dalawang sides. Pero teka lang, may nahugot na naman doon. Si First ay mapipili ng Secret Hammer out. Pero isusugod pa rin ni Lord JM. Sabi niya, sige ako nang haharap para sa inyo. At nagkapalitan lang ng pokes ang ating mga team. Saktong-sakto before the Lord ay ganito na agad ang ating aksyon. Parang every time na na-activate yung Glorious Pathway ng isa, mag-Glorious Pathway, Oo. parang wala ka sa lolo ko. Sasabihin, wala ka rin sa lolo ko. Ay, ang ganda. Pwede na ba dyan yung papunta ka pa lang? Ay, Papunta na rin ako. di ba pauwi na ako yun? Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Bakit papunta na ako? Papunta na ako. Hindi kasi, di ba, kunwari mag-Glorious Pathway dito Oh, si Lord GM, papunta ka pa lang, Oo. tapos ginagamit ni Super Prince, pabalik na ako. Yun na. Kasi yun yung pang-exit nila. Okay, that's the final answer. Oh, eto Papunta na. ka pa lang, papunta ka. Pero papunta na rin si Perks kanina, kamuntikan yun. Medyo napakiramdaman lang yata ng Fnatic Onyx. So wala nang conceal for Blacklist International. Pero nagkakaroon ng na-target natin balang dito sa gitna. Naku, parang hindi na pagagamitin dito. Nagamit na nga yung vengeance. Ito na yung sinasabi. Papunta ka pa lang, hindi na ako nakabalik. Sabi dito ni Lord JM, so that is gonna be a secure kill para dito for Fnatic Onyx Philippines. Probably their time para simulan na itong Lord dahil kumukuha pa lang naman. Ay, nakakuha na. Si MP The King, si Perks ay gagamitin yung implosion. Ihahatid sa mga kanyang kakampi. At dediretso ng flicker out. Pero tatamato ng Frigid Glacier ni Haji para lang pigilan na hindi madagdagan yung casualty habang si King Kong ay parang tatapusin na yung Lord at nase-secure na nga ng FNOP. At yung Fnatic Onyx mula sa 10 minutong napapanood natin sila ay
parang lagi talagang as much as possible kung napapagsabay yung mga magagawa ay gagawin nila. And including yung mga major objectives na napaka-crucial at this point. Kasi hindi na nga nila nabibigyan ng opportunity ang Blacklist International na makapag-trade lang basta-basta. Nakuha pa nila agad-agad yung pick-off doon sa taga-scout lang naman sana ng Blacklist International, taga-sense, taga-hanap ng info, na nasa puso na palang Fnatic Onyx na hindi mo na yata pwedeng hayaang mag-isa na lang si Lord JM kasi bibigyan at bibigyan na siya ng Fnatic Onyx. So may Lord ang Fnatic Onyx ngayon at kailangan dumepensa ng Blacklist International. Pero by the way, nung kanina ang kinuha ng Fnatic Onyx Philippines yung Lord ay hindi kasama si Ohe. Para nag-shift siya ng trajectory, nakapag-clear siya ng minions kanina sa may bottom lane. So probably ganun yung play. If not, na mahuli dito sa may bottom lane. Ayan ang grabe, ilang ano lang yun. Sumama na rin si Dexter dun sa hits laban kay Kelra. So masakit na rin dito si Ohe para sa ating game. Pero masira na yung Torres sa may gitna. Hindi ko managtangay mag-fended no. Nailalaban ba ito? Ayan na naman. Latag ng Glorious Pathway mula kina Lord JM pero parang umaalis-alis lang ang Fnatic Onyx. So nakapagdepensa ang Blacklist International pero wait! Nagkita na naman yung mga junglers natin. Kanina yung kanilang my heroes ay pangbabilisan ito. Harap-harapan na talaga. Ang tagal yata nila doon. Oo nga eh. Kasi habang nagmamarch yung Lord, nandun lang sila sa gitna eh. Naghahampasan lang sila din. Kanina pa. At nakaalis naman na pareho kupunan pero ngayon ay gusto na yata talaga sulitin ng Fnatic Onyx ang mga outer turrets. Parang ano rin pala no, medyo kung yung Blacklist International even at this point, gusto mo na lang talaga mag-wait kasi ang dami naka-purify sa Fnatic Onyx. Yes. So ang galing balikta rin ng sitwasyon na ito kapag pumalya talaga ng setup sila first dito, tapos kapag masyadong naging extended or malayo-layo din sa ibang nilang mga kasama. So siguro at this point talaga Blacklist International medyo tiis at hintay ng mga ganong klase ng pagkakamali from Fnatic Onyx as much as possible. Lalo pat parang behind sila at naghahabol pa in terms of gold. Speaking of in terms of gold, medyo malaki ang kalamangan dito pagdating sa gold laner. So Keller is currently sitting at 10k, almost 9k naman para dito kay Ohe. And the rest of the players actually for the game. Pero alam mo pag dumating ka kasi sa game equilibrium, makukunat din kasi mga heroes dito ng Blacklist International. Probably yun yung tinatry nila na ma-achieve dahil 13 minutes pa lang tayo ng ating game. But it all depends if Fnatic Onyx Philippines will and can secure this Lord. Oo, tsaka at least naman for Blacklist International, kahit na maganda yung overall na response ng Curse of Blood pag magkakasama sila dito, parang pwede mo naman i-expect, especially from yung marksman nila, na hindi totally necessarily na kasama siya doon, na pwede siya namang lumikod at gumawa ng mga pansarili nilang play, especially if nakikita nila na feasible or okay lang na mangyari yung mga ganun. Pero sa ngayon, pakiramdaman muna kasi Fnatic Onyx, eto na naman sila sa pagsisimula ng ating Lord objective. Lord JM din ba maglalatag na ng Glorious Pathway? Kasi kinopia na rin siya ni Superfriend, pero sabi yata ni Bert sila mauuna. At may kita na natin ngayon na ginamit yung Glorious Pathway plus the Blazing Duet. Manitary nga lang si Ferx kaya mamatay na. Yung Vengeance hindi sapat para makatakas doon sa double kill ni Kelra. At itutuloy ngayon ng Fnatic Onyx Philippines Lord habang pinapatay naman ng Blacklist International doon si Kirk. Makakapag-dash out pero King Kong mapapatay. Ito nagkakaharapan 3 versus 3 doon sa may Lord Pit. Si Super Friends makapadash away. So aalis mo ng mga players but still Fnatic Onyx Philippines makakasecure dito ng Lord. Hindi ko alam kung mag-iiba yung takbo nung nakita nating sequence kung nasama doon sa Frosty Breeze netong si Haji, si King Kong na naglo-lord. Kumakabili ba yun ng sapat na oras pero hindi pa rin doon nababago yung idea na Fnatic Onyx ang may hawak ng Lord ngayon at na sila naman ang magkakaroon ng oportunidad na wakasan at tapusin etong ating laro kasi mukhang sasamahan para naman nila ito. Hindi naman nila papabayaan muna. Sabay-sabay din yung mga waves. Pero for Blacklist International, anong response nila dito kasi walang mga purify halos ang mga members ng Fnatic Onyx. So pagka nakahanap dito na maganda-ganda si Ferx na I feel ay iniingatan din naman ng Fnatic Onyx, medyo magiging delikado ito para sa kanila. Oo nga, kaya pala medyo maingat din yung Fnatic Onyx Philippines kasi meron pang flicker dito si Perks tapos sinabi mo nga na walang purify. So if ever na maglalim sila or mauna sila prior the Lord ay probably bibigyan sila dito ng Blacklist International sa another Lord defended by Blacklist. So parang ito na yung sinasabi natin, tinatry nilang i-stretch yung game. Dahil nga pala, yung Claude ay more on late game na type of hero. Tsaka nung kanina naman, nakita natin yung decisiveness sa Blacklist na, ito may target tayong isa. Itutuloy-tuloy naman talaga nila as much as possible. Pero teka lang, etong si Kirk ay talagang banat ng banat hanggang sa makakaya. And going back, pwede talaga nilang makuha yung mga ganun. Ang alanganin na lang talaga is yung paano sila makakatalis kapag nakuha na nila yung mga targets. Kasi for Fnatic Onyx, pagka nahintay lang din nila Kelra dito, nakita mo na yung amount of damage niya kanina. Sabi mo nga, hindi na sumapat yung Vengeance o kahit ano pa man ditong kunat factor ng Blacklist International kapag nakaka-free hit lang siya. Ito na yung nabanggit mo kasi yung Vengeance na patingin ako ulit sa Purify. Available na yung mga Purify para dito sa mga players ng Fnatic Onyx Philippines. So napaka-crucial kung sinong mauuna. Kasi diba, normally, ang goal mo dyan is either any of the heroes that has Purify ay mapo-force na gamitin yung, pa-purify mo nga, parang ganon. Oo. Pilitin nyo nga yung Purify, probably ganon yung goal. Or,
paano kaya, no? Kasi meron na ulit tayong Lord eh. Parang kailangang mapaghiwa-hiwalay dito yung Fnatic Onyx. Yung tinitingnan ko rin ngayon kasi parang yung pwesto ng Blacklist International nasa kabilang banda, pero ramdam na rin naman kasi na hindi or wala idealing player or hero dito sa Fnatic Onyx na sobrang mag-aangat. Pwera ngayon, kasi nandun si Super Prince, mabuti na lang daw at wala na yung dalawang players kanina ng Blacklist Ay. International doon kasi kung wala, di ba? Pero ang nakikita naman nating movement din from Fnatic Onyx ay hindi sila sobrang nalalayo. So at the very least, kahit meron silang isang i-assign na pupunta doon, ay makakabilis sila or makaka-respo sila ng agad-agaran. So eto na, regroup. Kompleto na agad lahat para sa magkabilang kupunan natin. Pero kung seal play, magmumula muna Ay! ng Blacklist International. Tinawag na yung Elevante, pero Curse of Blood. Uy, tatamaan doon ang apat na players ng Blacklist International. Pero look at Oheb. Bumibeng-beng lang si Oheb doon sa mga players ng Fnatic Onyx Philippines. Pero makakanta dito. Kiningsway na para kay Oheb, makapatay na si Kirk. At aalis nga ang mga players dito ng Fnatic Onyx Philippines dahil dalawa ang napatay sa kanilang kupunan. At Blacklist International, uuwi muna din si Haji para ma-defensahan yung minion sa gitna. Sabi ni King Kong, bubuhayin ko na lang yata itong mid lane turret. Pero nandoon kasi si Haji. Kaya naman hindi na nila may pagpapatuloy yun. And mukhang ito ay magiging Lord na mapupunta sa kamay ng Blacklist International. Balikan natin ang ating Phoenix Instant Replay sa kung ano ang nangyari. Para yung idea ng Blacklist ay sumugod talaga. Habulin si Kendra. Tapos nagka-access naman sina Spider-Miles doon sa likod. But the thing is, yung nagpuntahan nila o yung nagka-access sila doon talaga sa mga damage dealer. Tapos wala na yung iba nilang mga kasama. So talaga nakalibre lang ang Blacklist International dito. And surprisingly, sapat na pala yung damage din even ni Oheb na tunawin etong si Spider-Miles. So parang targeting-wise, kailangan mo talagang ingatan na at this point. Oo, tsaka ano, parang gusto kong balikan yung sinabi mo kanina bago magsimula yung pinaka-game natin na nandun pa rin parang patterned na or nakatingit na sa blacklist yung ube. Oo. Magsama-sama pero different approach na siguro itong kanilang ginagawa. But yung kanilang formation is talagang hindi sila naghiwa-hiwalay para manalo dun sa teamfight na yun kanina. Kaya naman yung Lord ay may kita natin na magmamarcha dito sa may top lane. At bigla nang lumiit ang kalamangan in terms of gold. Oo, ito na ba yung equilibrium Na sinasabi? Oo, na sinasabi na hindi na magmamatter ang mga naiipon ng ating mga teams kasi sobrang liit na lang nung kalamang hawak-hawak nila at halos pantay na rin yung pwede nating asahan, especially in terms of damage output and yung mga engages na mangyayari sa pagitan ng isa't isa. Pero yung engages, grabe yung hatak. Ay, Lord JM na naman. Sasapat pa yung damage na meron sila, hindi depensa and protecta para dito sa kanilang kabayo. Pero may Lord pa silang kailangang abalahin din. So, Fnatic Onyx, doon muna sila magpo-focus sa ngayon. Oo, grabe yung, yung minion wave management from Blacklist International, by the way. Dahil na dalawang flow, yung kailangan na depensa dito, pero disiplina pa rin ang kanilang uunahin na dahil magkakasama sila ngayon doon sa may purple buff ni King Kong. So ano na to, super family laban sa team na laging magkakasama. No. Sino kaya ang may mas makapit na connection dito sa pagitan ng dalawang teams natin? Ayun na nga. Sino kaya naka 5G? Sino kaya ang ganoon ka lupet at kalawak ang maaabot na connection sa pagitan ng dalawang to? Kasi so far, eto na naman tayo. 20 minutes game. 20 minutes na? 20 minutes na. Parang hindi naman. Grabe kasi yung intensity. Ang dami nangyari. Pang ilan na kaya tong 20-minute game na Ngayong makikita araw, natin? no? Or makakailan kaya tayong 20 minutes plus na games ngayong araw? Kasi hindi na ako alam eh. So nasa punto na naman tayo na okay, abangan natin ang mangyayaring mga Ayun team na. fights. Oh. Ang mga macro na mangyayari. Tsaka alam mo pag mga late game na, pa isa-isa na lang yung lakad minsan eh. Parang hindi ko magawa ng Bakit? sound pero tinry kong gawin. Inactionan niya lang. Pero kung gusto nyo ma-imagine, yung parang naglalakad ka pero nakaupo ka lang. Oo. Ganun yung tinry Ay, yung gawin. Ito na ang pinaka-kaabang-abang. Kasi feeling ko, kung sino makakakuha ng Lord Evolved, ay hindi nakasulat kasi Lord Evolved. Tsaka Lord Spawn. Nag-spawn na yung Lord Evolved. Oo, nag-spawn na yung Lord Evolved. So, kung feeling ko, nawala tuloy. Kung sino makakakuha ng Lord, ay feeling ko sila ang probably mananalo. Oo, malaki-malaki ang chance talaga niyan. Aside from the fact na halos exposed na yung base ng dalawang team. Hindi for Blacklist International kasi Kompleto nakatayo pa eh, oo. mga inhibitor turns nila. Pero matagal-tagal yung death timers ngayon. Pwede na mangyari mga isang diretso. May mamanage ka lang na isang wave na ngayon. Ay, ang ganda pala. Ang pagkakamanage ng Blacklist dun sa bottom lane nila. So sila naman ba ang magkocontrol nito? Sino nga ba ang makakauna? Oo, Kasi ang daming minions eh. ang daming minions. 1, 2, 3, 4, 5 ang naka-line up dun sa may bottom lane. At yung pala yung countdown para gamitin yung glorious pathway. Dahil yun ang way para mabigyan ng free space. Dito ang Blacklist na makakuha ng Lord pero itutuloy pa rin. Yata na pa natin Onyx Philippines. Si Lord JM lang yung napatay. At yung minion may sariling battle dun sa may bottom lane. Oo,
kinailangang umalis doon ng Blacklist International for sure kasi ang ganda nung pagkakalatag nung Curse of Blood. So kapag ka talagang hindi nila pinilit makaalis, ay medyo magiging alanganin pa yata yung sitwasyon na yun for them. But they have the Lord. So ligtas pa rin naman sila kahit papaano kapalit nitong si Lord JM. At eto na ang punto na pwede talaga silang gumawa ng play o pwede na lang sila bumili ng sapat na oras na sige, i-target nyo na lang yung base. Pero ano ang response ng Fnatic Onyx dito sa mga posibilidad na to na ihaharap at ihahandog ng Blacklist International? Kasi eto na ang Lord. Kasama na natin siya sa gitna. May harap silang isa. At medyo aaray nga doon si Perks, meron namang immortality just in case. Pero nagamit na yung Frigid Glacier dito ni Haji. At medyo papaliko at biglang bumulaga. Dito yung placing doon ni Ohem. Kaya aalis sa mga players na Fnatic Onyx Philippines para bumalik doon sa kanilang base at magkaroon ng buhay. MP the King, ginamit yung Winter Cloud. At dadating na si Perks, gamit yung kanyang implosion. Pero yun, killing spree para dito kay Kenra at si Perks, patay na rin. Ang dami sanang oras na nabili. Lalo rito ni Perks para makatakas si MP the King. Pero pursigido ang Fnatic Onyx na talagang papatumbahin nila at that moment ang jungler ng Blacklist International. So buhay pa din ang Fnatic Onyx. Kumakapit ang Super Family. So, kasi kapag ang Blacklist International din, kailangan mag-iingat kayo kapag ka nasa ganitong alanganing sitwasyon na kayo kasi susugod at susugod na lang sila King Kong katulad ng nakikita natin ngayon kasi dalawang miyembro ng Blacklist International ang tumumba para dito sa paparating na posibleng depensa. Oh, naku, parang i-rush din dito ng Fnatic Onyx Philippines. Pero isang minion na to, just in case, at may tigil na nga at malidepensahan na dito ng Blacklist International. Mukhang aabot pa, bigyan tayong dalawang players dito ng Blacklist. Does it mean na isang Lord fight pa ulit itong game natin or sa next na minion ay magkakaroon ng team fight? Sabi mo nga pala kanina, no, kung sino makakakuha ng Lord na to, ay malaki ang chance, pero yung mga chances na yun ay nilalabanan talaga ng Onyx yun. Dito ng Fnatic Onyx. So meron nga rin mga minions doon sa top na kailangan abalahin ngayon ang Super Family. So kailangan muna nilang magpadala ng isang player ulit na maglinis at umuwi. So bilang tugon sa iyong katanungan, pakiramdam ko ay Lord ulit. Feeling ko din na dahil nakita na natin yung countdown, 19 seconds, 18 na bago mabuhay itong next na Lord. So, spare checks. Mag-cool down yung retry dito ni King Kong. Tapos kay Perks probably ay magiging available din dahil i-hold naman yung Lord just in case. Pero parang yung mga games kasi natin lately, pati yung mga minion, kailangan mo nang intindihin eh. At ang iintindihin mo dyan is kung sino mo talaga ang mananalo sa teamfight. Grabe, perfect intersection! Wow! Walang voltage 5! Letter V! Buong-buo ang pagkakasulat at pagkakahugis ng letter B. Oo nga eh. Akala ko logo na ng voltage 5. Saktong-sakto kasi. So ngayon, ay alam natin kung ano ang mga nabato so far sa pagitan ng dalawang kupunan. Pero meron yata silang gustong targetin ulit. Makaka-out naman muna si Lord JM at makaka-reset ang Lord. Pero panandali ang reset lang yun kasi nangangalahati at less than half na pala ang kanyang buhay. Pero teka lang dito sa baba, medyo napapagisa yata si Kerr! Okay, so nabigyan ng space. Si Kirk dito ay medyo alis muna habang yung Lord ay hindi pa rin nare-reset. Tatamaan doon ng ilang mga beer, ilang mga terrify. At habang kinakapit pa rin kay Super Prince, patay Lord! At itutuloy pa rin na. Blazing doon naman pa rin kay Owe, pero si Kenra meron free doon. Ano? Nagkapatayan na! It's gonna be a shutdown pa rin kay Kenra! Pinagpapatuloy lang ni Kelra yung mga nahanap niyang targets. Now MP the King, makahanap pa siya ng pitas. Meron pa yata siyang kahabulin. Pero sabi ni Super Prince, hindi mo na itong kaya. Apat ang tumba sa Blacklist International. May meron din dun sa naman. May mga minions na naman pero magdedepensahan. Dito ng Fnatic Onyx Philippines, meron din dun sa may bottom lane. Napakatagal. Ito na yung mga TikTok timers na sinasabi natin para mag-spawn lane Lord dun sa may middle lane. Si Lord JM lang yung dedepensa para sa The Blacklist at si Kurt lang ang namatay para sa Fnatic Onyx Philippines. Oo, sabi ni Super Prince, ikaw na lang ang mag-clear para sigurado kahit anong mangyari. Total, medyo may kabagalan din naman ang kanyang mga bato-bato in terms of push. So madedepensahan ba ito ni Lord JM, ang nag-iisang miyembro ng Blacklist International? Glorious Pathway, ay harangin, pero tila ba tunaulang siya? At ito na kay Lord, humahampas pa unti-unti dito sa base ng Blacklist International para sa ating serye. It's gonna be Fnatic Onyx Philippines! Close fight muli